Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 9.3 KM Kakampi naman sa Partido Area. Sinaman sa 91.9 BBS FM sa siyudad Gandaga. Sa pangarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Udyang pong aldaw sisilibrar ang ika-445 Foundation Anniversary kang probinsya kang Camarines Sur. Kaya po ngunyan deklarado bilang special holiday o non-working holiday unyang pong 27 sa enterong probinsya. Kawali po ang Naga City, Asinman and Iriga City. Ako si Jun Bernas, matod ka mga bareta ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Uya mga bareta, yan sa Radyo Nacional, 8 beses nagtama sa kadagaan ang bagyong si Aghon mientras nag-aabante sa Northing Sunlupan kang Eastern Visayas asin Southern Luzon. Dardarang kusog na duros na abot sa 75 km per hour asin rapado ng 125 km per hour. Sa pinakaunang report kan Office of the Civil Defense, 4 na persona ang kumpirmado na irido mentras tantong labasman sa 2,600 na individual ang nasa mga evacuation centers. Nasa 2,734 na persona o 513 pamilya ang apektado kang bagyo. Sa report kang OCD, huli sa kusog kang duros sa nada niya kang bagyo. Nasa 21 kaharungan mientras tantong ang Region 5 asin Region 8 nakamati ng power interruption. Matindi man na rinamasa kang bagyo Aghon ang probinsya kang Quezon, particularmente mga banuang kang Dolores, Jaong, San Antonio, Sariaya, Lucena asin mga pagtraid na banwaan. Sa iba panitales ka mga bareta, inanok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gabos particularmente ang mga lugar na apektado kang bagyong Aghon na maging mapagmanman asin siguruhon ang seguridad. Sigun sa Presidente, ang kapakanan kan mga namano ang Pilipino ang tinatawang prioridad ngunyang kang gobyerno. Sabi ka Presidente, sayang sinugo na mga lokal na gobyerno, emergency services sa iba pa mga concerned agencies na interong bantayan ang sitwasyon asin ito ang magkakaroon tabang sa mga apektadong namanwaan aron ka mga food patinaman non-food items. Pinapamobilize man ka Presidente ang kabus ng mga evacuation centers bilang suporta sa mga apektadong komunidad. Sa ibang bareta ko dyan, siniguro ni Senate President Chis Escudero na din niya ipapapundo ang investigasyon kang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinapamayuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa maparapit sa PDEA leaks kung saan isinasabit si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paggamit ng illegal na droga. Sigun kay Escudero, mayo siyang intensyon pugulan o bagato ng investigasyon din de la Rosa sa PDEA leaks asin ang desisyon kung tatapuso na ini nasa chairman kang committee. Erta masilimbag kang Senate President na bako ang PDEA leaks ang rason kang pagkakatanggal kay Senate President Juan Miguel Zubiri sa pwesto aron ka mga espekulasyon na dapat naman nagkuriyat. Sigun sa iya, kung PDEA leaks ang rason na dapat maglaba pa asin si De La Rosa na sana ang tinanggalan ng chairmanship sa committee na nag-iimbestigar sa isyo. Dagdag pa ni Escudero, inabisuhan niya si De La Rosa na opsyong kaning magsubiter ng resolusyon paparapit sa investigasyon mentras tantong nakareses ang Senado para sa pagbabalik sesyon. Mai-refer ninda ini sa committee ni Bato. Taganin tayo mga question ang sayang pagdangog ulit na may resolusyon na nakasulad. Mientras tanto, sa iba pa mga baretang dyan tungkol yan, namumundo na siya sa kinabtan kan demokrasya kang Pilipinas. Ini ang parte kang pahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte dapit sa nabulilyaso nindang maisog rally sa Tacloban huli subot sa pagpugol kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa sarong minsaheng ipinadarakan sayang officer na si Jasmine Igan.
Naghagad ding tawad si Duterte sa mga taga-Tacloban asin sa Gabos na nagkaarabala hulit na dinaragos ang sa idang Maisog Rally. Nasambit kan dating presidente na pakuman ini ang ino ta pagkakataon na pinugulan subot sindang magkulisir kang kaparehong rally. Sigun pa sa dating presidente nagtutubon subot siyang importante o ang importansya kang freedom of expression urug na ngunya na mayo subot sa mayong transparency, accountability, peace asin security ang nasyong katakod ka na bulilyasong rally. Nagagad ning dispensa ang dating presidente sa mga taga-Tacloban asin sa mga Pilipinong naapektaran asin nagkarabala. Mientras tanto, mayo pa man ipinapaduwas na komentaryo ang administrasyon dapit sa sinambit ng rally asin mga naging pahayag ang dating presidente ng Pilipinas na si Digong Duterte. Oras ko dyan mga tugang, alas 5:13 din pag-aga. At yan po at nabiyan ang mga report, mag-alis sa mga pagriba sa luwas. Sa iba pa nitalas ka mga bareta, itinutulod ni Congressman Dan Fernandez ang implementasyon kanserong pulisiya. Siring kang POV Modernization Program tanggaling tabangan ng mga parasira sa Zambales sa taho kang ginigibong pambubulikan China sa West Philippine Sea. Sa joint hearing kang House Committee on National Defense as in Special Committee on the WPS, tinawad ni Fernandez ang importansya nagibon moderno ang mga sasakyan pangsira. Sa pagi kang konsolidasyon, sinabi kang kongresista na makakautang ang mga parasira sa bangko tangani makabakal ni mga bagong luludan pandagat. Apor kaya sinabi pa man kang kongresista na tinawan subot ng subsidiya kang gobyerno ang mga operator na nagkukonsolidate para makabakal ng modernong jeepney. Sa pagdangong sinabi ni Zambales Governor Hermogenes Ibdani, igwanan ka parehong programa ang provincial government. Sigun pa kay Ibdani, igwang 65 saralit na grupo ng mga parasira na kumpuesto ng 4,500 na miyembro. Ang solomenteng nakakuha pasara subot ng tabang pinansyal sa probinsya iyo mga parasira sa Banwaan kan Santa Cruz. Nakatalaan pagsangat ng forfeiture case sa Korte ang Land Registration Authority sa Office of the Solicitor General laban sa 320 titulo ng daga na nagkakantidad ng bilyon pesos asin paguryaring subot kang binudahan na Chinese drug lord na si Willie Ong asin mga kasusyo kani sa madamibang lugar sa nasyon. Ipinahag ni Surigao del Sur Congressman Robert Ace Barbers na ang LRA asin ang OSG ipinaaram ang sa idang commitment sa pagdangog kang House Committee on Dangerous Drugs. Sabi ni Barbers, si Ong asin mga kasusyo kay ni sa negosyo ang posibleng mga lehitimong Chinese nationals na nagpapanggap ng mga Pilipino. Sigun pa kay Barbers, si Ong asin mga kasusyo kani pirang beses ng pinadarahan ng subbina alagad paragos mangganaran na iniisnab ang komite. May sadiri kang Empire 999 Realty Corporation na rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Layo subot ang may sadiri kang bodega sa Mexico, Pampanga kung saan nakumpiskar nasa 530 kilos ng shabu na nagkakantidad 3.6 billion pesos kan Setyembre taon 2023. Tinawandong ba ni Barbers na ang lakdang kang LRA asin OSG may katuyuan mapugulan si Daong na ipabakal asin illegal na ibalyo ang sila mga asset sa ibang tao na pwedeng kasabot man kan mga ini. Pitutubunan ng kadulag na sa Pilipinas si Ong na may Chinese name na Kai Kimi kan Oktubre taon 2023 gamit ang sa tunay na Chinese passport. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:16 ang oras yata ko niyan, Bareta Halis sa Luwas. Diocese Kanlibanan, bayo pang Kasimbagan. Sa kagadan ka mga mayor sa 2nd District kan Camarines na pabendisyonan ang porsyon kan Maharlika Highway uliban ka mga aksidente sa tinampo. Bareta Halik kay Maiko Garcia. Maiko. Bayo pa rin Kasimbagan sa kagadan ka mga alkalde sa ikadwang distrito kan Camarines Sur na sakop ang porsyon kan Maharlika Highway. Sa sunod-sunod na insidente nin road crash na nagre-resulta ng pagkairido, may nagagadan asin igwaning nadidistrosong propiedad.
sa pahay ni Mayor Dennis Imperial, kan Banuan, kan Pamplona, siya na mismo nag-inisyar na mag-request asin magsunod naman ang pagtry de Banuan. Biyernes sa pagkaga, sa hindanang naipadarang surat sa Palasyo kong Obispo na si Jose Rojas asin na iparesibina sa opisina kan Chancellor na si Padre Ruel Verdan. Nakisumaro naman sa kaagadan ang mga pastoral councils ka mga Banuan sa ikalawang distrito. Tinawan doon ni Imperial na ang pagpapabindisyon bako man ultimate na solusyon sa mga accident-prone areas kundi sarong simbolismo. Sa lado man kang LGU Pamplona, madali naman na matapos asin magbugtat naman si Dakan Signages, tarpaulin na reflectorize tanganing magiyan ang mga nagbabirahe. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, 37 anyos na lalaki na akusado sa kasong qualified theft duman sa probinsya kang Bataan, nasusog kasi nadagop dyan sa Banuang Kampasakaw. Pareta haliki Mike Gravito. Mike. Nagahapiap ngunyan malipot matagas na rehas sa karsel kan Pasakaw Municipal Police Station ang sarong 37 anyos na persona na iguaning kinakatubang na kaso duman pa sa probinsya kan Bataan matapos na ini ang madakop sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur sa report. Gikan sa Pasakaw Municipal Police Station alas 2:15 nin hapon kasudma aldaw nin Domingo duman sa Zone 1A Barangay del Norte, Pasakaw, Camarines Sur kan Ramalan kan na tracker team kan Pasakaw Municipal Police Station ang persona kan Sarong Eric residente kan City Mainit Barangay Balogo Pasakaw alagad igwapa ni address duman sa Zone 1 Barangay Pakol sa syudad ni Naga. Si Eric ang naatubang sa kasong qualified theft kung kay ini ang pinagpaluwasan nin bandamento de arresto kan nasala ni Honorable Antonio Ray Ortiguera, presiding judge kang Regional Trial Court Branch 2 duman sa Balanga, Bataan. Si Eric ang nakatalaan ibiyahe papasiringon na duman sa probinsya kan Bataan kung saan niya na kumitir ang nasambit ng kaso. Igwaman ang pinagtutugot na piyansa anwes nagkakantidad 40,000 pesos para sa saiyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:19 ang oras na itong unyan at yan po ang tabayan ang pinakahuring report namin sa kamugtakang kampanahon. Pero kung nakaputong kita kung kumustaan na Bicol Region sa bagyong si Aghon, salbado na kita. Inulit nagtarayo ng bagyong si Aghon and may mga probinsya pong nagkaiguan ng paglandfall na nasambit ng bagyo. Pero dahil mga may iwasan ang mga pag-uran-uran, ulikan pagtutuburan na luwi-luwi naman naglalaog ang panahon kan La Nina. Sa iba pang detalles ka mga bareta ko dyan sa Radyo Nacional, liwat na pignumerahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Hans Leo Kakdak bilang ad interim secretary ng Department of Migrant Workers DMW. Ang liwat na pagkakadesignal kay Kakdak nakaparaman sa listahan ka mga presidential appointees na ipinaluwas kang Palasyo Malacanang Biyernes na nagpapahiling nina paragos na pagkumpiyansa ni Presidente Marcos sa mga opisyal. Matanda na bypass kang commission appointment si Kakdak kani uktaba ang pag-aprobar digli huliban sa kakulangan ng oras asin dayon na naihabol pa bago ang adjournment kang ikalawang regular na sesyon kan 19th Congress. Bago kani inot naman ibinugta kang presidente si Kakdak bilang officer in charge kan DMW matapos ang param sa ibabaw kang kinabandi dating Secretary Susan Tots Oble kan Agosto taon 2023. Nagserbi si Kakdak bilang Undersecretary kan DMW, Executive Director kang Overseas Workers Welfare Administration as in Philippine Employment Administration of POA as in Undersecretary kan Department of Labor and Employment. Nagserbi man siya bilang Outsheet Lawyer as in Urban Poor Unit Coordinator kang Sentro ng Alternatibong Lingap Pandigal o Saligan sa pribadong sektor. Imbes na diborsyo, gusto ni Senate President Francis Chis Escudero itunod ang barato asin accessible na annulment. Alagang piglino kaninas, iyan sa iyang personal na opinyon. Inulita gusto niyang mas paiwason ang affordable asin accessible na alignment na nasa family code
kang Pilipinas. Gilibo Escudero ang pahayag kasunod kang pag-aprobar kang Kamara. Ay panagdaloy sa katulad sinuri pagpasa kang propestong lay na may katuyan, gibon legal ang diborsyo sa Pilipinas. Sabi pa ni Escudero, ang pagpapakaray kang proseso kang annulment ang pwedeng gibon sa manibawang paagi, lalo na sa pagtugot sa mga abogado halis sa Public Attorney's Office na akuon ang silambit na mga kaso. Dagdag niya pa, ideklara kang Korte Suprema na kay pwedeng psychologist para patulayan ang psychological incapacity. Panghuri, para sa Kongreso, malinaw na determinaran kung ano ang pwedeng ikonsiderar bilang psychological incapacity. Sabi ni Escudero, depende bang kanara ini, ulit dahil niya pa nababasa ang bersyon ng Kamara kan divorce bill, silang divorce may wide spectrum of definitions. Kangaputon dapit sa tsansa, kang propostong sa Senado, sinabi ni Escudero, konsiderado niyang personal na boto ang konsensya o ang konsensya para sa diborsyo sa Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:23 ang oras yatong unyan. Sa iba pa nito sa mga baratan yatong unyan, liwat naglansan ng mass vaccination ang gobyerno kan Singapore matapos ang bigla na paglangkaw kang kaso ng COVID-19 sa sinambit na nasyon. Pagkalikaya sa 13,700 na COVID-19 cases na iristro kang Abril, subrikat ini sa ngunyan sa 25,900. Napagaraman sa Singapore ang bagong COVID-19 variants na KP.2 asin KP.1 nagkakausa ni barikas na pagwarak ka nakakaulahit na helang. Nagani banabanan ini, nagtataon ang gobyerno ng libreng booster shots para sa mga residentes ng ating batabagan na mapakusog ang saydang immune system. Mientras tanto, istrikto man ang pangapulang kang gobyerno na magsulot ng face mask asin mag-social distancing mientras na inabisuan ang mga sintomas kang COVID-19 na magpasalam sa isolation takani maiwasan ang pagwarak ka nasambit ng helang, partikularmente naman sa nasyong kan Singapore. Alas 5:24 ang oras yatong ganyan. Word para kay Senador Nancy Binay, kamariskubre niyang saro sa mga nagtulod sa pagpatalsik kay Senador Mig Subiri bilang Senate President. Iyo ang naggatok na bitis ni Senador Bong Revilla. Matandang pigbulgar ni Senador Ronald Bato de la Rosa kan nagtalikod na Bayo 22 na na-trigger sumot ginaray ang planong pagpatalsik ni Subiri kada kinitugutan si Revilla kang enot na magatindir sa plenaryo online session dawa injured sumot ang sarong bitis kaini. Sa saro ba na pahayag inako ni Binay saro sa anum na mga senador na mantrido sa lado ni Subiri na sorpresa siya sa impormasyon pigheras ni De La Rosa. Mientras tanto sinabi mga senadora paragos na maserbi sa Kongreso ang Solid 7 Black na kumpwesto ni Subiri asin silang anum na senador na mantrido sa lado kani. Matandaan kan Lunes, Mayo 20 kapag dimitir sa pwesto si Subiri bilang Senate President. Mientras tanto matugang sa iba pang bareta nato kunyan sa lado nasyonal, sa ibungkan maindatang kamugtakang kang panahon tara kang bagyong si Agong dahil strumang ginaray kang pag-asa ang bagong pinakahalangkaw na heat index kasugmang Bayo 26. Sigun sa pag-asa, nakapag-restro ang G1 Eastern Samar ng heat index na 55 degrees Celsius na 2 degrees Celsius na halangkaw sa 53 degrees Celsius na na-record sa Iba, Zambales kada Abril 28. 25 lugar man ang sumerikat sa Danger Heat Index pag-ali sa 42 sagod sa 51 degrees Celsius. Ini kinabibilangan kan Lawag City, Ilocos Norte, MMSU, Batak, Ilocos Norte, Apari, Cagayan, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Sinait, Ilocos Sur, Catarman, Northern Samar, Tacloban, Leyte, Lagindingan Airport, Misamis Oriental, asin Surigao City, Surigao del Norte. Siriban Butuan City, Agusan del Sur, Baclutan, La Union, Viracat, Anduanes, Burungan, Eastern Samar, Dagupan City, Pangasinan, asin iba pa lugar na may halangkaw na heat index kaso ugma.
Nakapagristro ang Pilipinas ning all-time high deployment ka mga seafarer kan taon 2023 sabi kan Department of Migrant Workers. Kung saan inabot ning lampas sa 5,000. Mientras tanto sinabi kan DMW Secretary na si Hans Leo Kakdak na nasa 30% ng mga Filipino seafarers ang nagahalat manggaray ning deployment. Liwat na kalaog ang nasyon sa white list kang International Maritime Organization o IMO. Itanaw ini uliman sa pagmaigot kan nasyon na mamantilir ang kalangkor standard sa maritime education, training as in certification kang Pinoy seafarers. Ang white list po sabiyon ang mga seafarer na ensayo as in sertipikado sa Pilipinas na nakakumpleto sa istriktong international standards. Napigatalaan kang IMO Standards of Training Certification pati naman Watchkeeping Convention. Sa iba po mga bareta niya tungkol yan, sinugo na ni House Speaker Martin Romualdez ang PhilHealth. Pagkadalan kung pwede nidang asumiron ang bulong na ginagamit sa pagpapadialysis kan mga diabetic patients. Sigun kay House Deputy Majority Floor Leader Erwin Tulfo, ini ang gusto ka mga kongresista duman sa Kamara para bawasan o dagos ng malibre ang bulong ka mga may acute diabetes sa nasyon. 4.5 milyon na Pilipino aniguan diabetes na haros ka mga kani nagpapadialysis ning saro sa 3 beses sarong simana sabi ni Tulfo. Dagdag pa kang ACT-CIS representative, sumirikat na kaya ni 900 pesos sa good 1,500 pesos ang injection pagkatapos kan dialysis session kan sarong pasyente. Sabi pa ni Tulfo, maliwanag ang instruksyon ni Speaker Romualdez na pagkadalan tulos kan PhilHealth kung paano malibre o maasubir ang bulong kadakol mga dialysis patient kaya ang nagdulok kay Romualdez para haganon naghibunang libre ang bulong o makakuasida ng discount man lang. Sa ngunyan, inaasumir kang PhilHealth ang pagpapadialysis ka mga biyembro alagad da ikabali ang bulong. Oras gunya mga tugang. Iguara kitang 29 minutos pagkalampas ang oras na alas 5 ng pagkaaga. At yan po maparagos kita ka mga bareta, ngunyan pong Lunes. Tama-tama, mayong laog naman sa mga taga-gobyerno, lalong-lalo na po sa interong probinsya kan Camarines Sur. Kabali ang Naga City ha. Kabali ang Naga City. Igwa pong sarong Republic Act na pigtulod gato si dating Congressman Sal Fortuno na mailusot para po maideklara bilang non-working holiday ang interong probinsya kan Camarines Sur. Kabali po ang Naga City, asinman ang Iriga City. Otro nyato, iyan ang nakapanaman sa Republic Act number 9031, igamindaran kang Republic Act 9410. Dapit po sa pagiging non-working holiday kan probinsya kan Camarines Sur. At yan, paparagos kita sa iba pa mga bareta asin mga report hali sa luwas. Malinaga man sa mga nakantay sa mo sa FB Live. Babalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Antes niya balikan ang mga bareta sa Radyo Nasyonal. Ma-update mo na kita sa kamugtakang kampanahon. Igwapang typhoon signal sa Bicol, sa Camarines Sur, sa Naga City. Nasa linya ko dyan ang Pag-asa, Legazpi City. Correct. Araman niya ito ang pinakalitis ko dyan. Kang kamugtakang kampanahon. Yaon sa ina ang bagyong si Aghon. Pag-asa, good morning. Live ka dito sa Kamsur and Naga City. Good morning. Ako si Jun Bernas. Maray na agaman po. Yes, sir. Ano po ang update ko dyan kay Bagyong Aghon? Sabi, sir. Ang bagyong Aghon, kung sa'yo nasa typhoon category ini yung ngunyan, bahagya pa ini yung nagkusog, habang ini man nasa may Philippine Sea, sa may sirangan na patikang Aurora. Alas 4 ngunyan in aga, horining namataan sa distansyang 105 km sirangan kang Baler Aurora.
sinigaman ini yung kusog Dinduros na haran sa sentrong nag-aabot sa 140 kilometers per hour. Asin may pagbugso Kanduros sa nag-aabot man sa 170 kilometers per hour. Sa presente ini Managiros sa direksyon na panorte, norteng sirangan sa Rixman na 10 kilometers per hour. Samantala, ang mga lugar naman sa Bicol Region na igwapang Propeta Cyclone signal. Ang signal na tuwat, napanda ka pa sa western part, Camarines Norte, sunsayin iyo po yan ang mga munisipyo kang Santa Elena, Binsons, Labo, Kapalonga, Paracale, Talisay, Pusipanganiban, San Vicente, Sindaet, at Sindalit naman sa signal number 1 ang Calagwas Island duman sa Daet. So, yan man lang po ang may signal na ngunyan sa region. Sir, normally kayo mga pag naglawag ang bagyo, sunod-sunod yan. So far ngunyan, mayo pa po kita nahiling, lalo ng pag-asa, din posibleng magsunod na raw timprahon kay Aghon na nagtama po sa Philippine Area of Responsibility, tabi pag-asa. Kaya ngunyan, may pamumugit ang namumonitor na susunod tulos din kayo sa pag-dumag. Sige sir, salamat na maraya sa update dapit sa Kamugtagang Gambaron. Thank you pag-asa, Ligaspi. Salamat po. Yan ang latest kan Kamugtagang Gambaron sa report kan pag-asa so far. At may signal warning na lang nagkaparang banwaan dumampo sa probinsya kang Camarines Norte. At mayroon po ng kabanderang signal sa probinsya kan Camarines Sur. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:43 ang oras siya itong yan. Ninuri sa bagyo sa rong puning akasya. Nalagidad ng 100 anyos. Ang nabuwal kang bagyong Aghon sa pagtabag kani sa Banwaang kan Taytay Rizal. Kasugmang pag-aaga. Dinimalas man mabagsakan kampon ang duwang sasakyan na nakaparada sa parking lot kang Minor Basilica kan John the Baptist. Sigun Rizal Governor Rebecca Inares, alas 9 ng pag-aaga, kan mangyaring insidente mentras na nangyayari ang sarong banal na misa. Nadanyaran ang mga nabagsakan na sakyan na kinabilangan kan sarong puting van asin sarong green na sport utility vehicle. Masurte man may na-report na nairido o na kulgan sa nasambit ng insidente. Sigun sa monumento kang Minor Basilica, 18th century pa, nasa simbahan na, nasa bitang poon. Kang kahoy pasado subot ini sa mga litrato kan simbahan, itinanom ini kan 1830s. Nagpahig ba ng kamunduan ng parokya, huli sa nangyari, alagad nagpasalamat na mayong taong nadanyaran kanasambit ng insidente. Mientras tanto, itinutuloy naman sa Kamara ang propostong no balance billing policy na makatabang sumut ang aling dahi na magparadako ng utang kan mga nagpapabulong. Sigun ki Congressman Wilbert Lee, ang no balance billing policy pwedeng maimplementar sa bagi kang Philippine Health Insurance Corporation na naggaganan siya ng bilyon-bilyon pesos taon-taon na sa ralom kang propostong No Balance Billing Act o House Bill 10245. Mabawasan subot ang kandalan ka mga gustong magpabulong, sabi kang kongresista. Enot naman itinulod na mailang kaong benepisyo kang nasakop kan PhilHealth. Naging positibo man ang kasibagang kang PhilHealth asin na itinaas sa 30% ang inaasumir kaning bayadan ka mga biyembro kani na nagpapa-ospital. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:45 ang oras gunyan. Aramon taginara mga report magaling gunyan sa luwas. 34 anyos na sultero sa Banwaang kan Libanan, Camarines Sur. Sinaksak, dinuli sa diskusyon. Police report na kay Mike Rabito. Mike. Duguan ay sa iyang nakadiskusyon sa report gikan sa PNP Libmanan pigbisto ang biktima na si Mandy Pabilia, 34 anyos, soltero, residente kan Barangay Dilapi,
banwaan kan buhi ka Marinisur. Mantag ang sospek na bistuman na si Joven, 53 anyos, residente kan barangay Poblasyon, dyan sa banwaan kan Libmanan. Sa investigasyon, kang nagresponding mga otoridad, parehong nasa impluensya kan agwa di Pataranta, ang biktima maging ang sospek kung saan pinag-encounter kana sambit na si Joven ana biktima sa naging mandatang pagugali kani mantang sinda ang nasa laog ka na baylihan. Ninuli kaya naging mainit ang diskusyonan kang biktima maging kang suspitsado, dumana naging rason para magkuha ng sarong matarom na bagay ang suspitsado, as in pinagsaksak sa iyang tulag ang nasambit na nga biktima kung saan ini dumana duguan na pinagrespondihan kan mga nakahiling sa pangyayari mantang na suspitsado ang tulos na nagdulag patoy-atoy sa di maarama na direksyon ang mga residente na nakahiling sa pangyayari ang tulos nag-upload kan mga otoridad kung kaya ang mga tauhan kan Libmanan Municipal Police Station ang nagkondusir ng magkakanigong follow-up investigation as inday hinahaloy ang nasambit ng suspect ang nadakop sa pinagsagibong hot pursuit operation kan mga otoridad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Mientras tanto, tagapagtaramkan City Hall, automatiko may kasimbagan sa 595 billion pesos na utang o balansing utang Kanligasyon Administration. Paretali kay Baiko Garcia. Matapos na mapost sa social media ang kauutangan kan City Hall, may administration, tulos sa nagdepensa ang tagapagtarap ng LGU Naga, maanugod sa lang kaundang kantidad kang loans sa irarap Kanligasyon Administration. Sa post kaya ka Naga City Information Portal, si Mayor Nelson Legasyon sa loob ng 5 taon, igwanan ng total na 617 million pesos na loans, alagad igwa pa ng balanseng 585 million pesos. Sa iraruman ni dating Mayor Jess Robredo, nag-utang ng 271 million pesos as natapos ng 19 taon na pagserbi kini na may balanseng 9.6 million pesos. Pantang sa administrasyon ni dating alkalde John Bongat, nag-utang ng 116 million pesos sa loob ng 9 na taon gabos ini nabayadan. Depensa ni Allen Riondanga kan City Events Protocol and Public Information Office, iba man daang rate kay itong 1988 hanggang sa ngunyan huli sa inflation as in purchasing power. Nung kaman subot naging mandata ang pag-uutang kang LGU kung ang balik manda pasiring sa development kang syudad. Alagad kung hilingon ng figures kan loans, alang kawa na maray, madali na magkabanga sa annual budget. Sarong taon na lang natatada, ma-eleksyon na naman. Kung mariribayan ng alkalde, irakban kang sunod na mayor, utang ang mamanahan. Ang mga datos na na-release kanasambit na FB page, gikan sa records na pirmado ni Miss Ruby Singson, ang city accountant kang LGU Naga. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:49 ang oras, ngunyan. Ipapasira ng ginaray sa yellow alert status ang Luzon Grid. Mientras tantong halos 30 power plants nasa force outage o kaya running on derated capacities kasabay kang irot na bagyong nagtama sa Pilipinas ngayon na taon. Sa sarong abiso, sinabi kan National Grid Corporation of the Philippines na ibubugtak sa yellow alert status ang Luzon Grid kung alas 8 ng pagabanggi sundong alas 10 ng pagabanggi sagod alas 12 maling pagkauto ngayon na Lunes, Mayo 27. Sa report, igwang peak demand na 10,776 megawatts ang grid kumpara sa available capacity na 11,127 megawatts. Ulit ay igwang 4,417 megawatts ang available sa grid. Ini sa tao kan tulong planta na nasa force outage sa PON 2023. Dua PON kang Enero sundong Marso taon 2024, asin 17 PON Abril sundong Bayo bentras tantong anuman ang nagpapatalagan sa mas mababang kapasidad. Ang yellow alert, bot sabiyon, bagong bastante ang operating margin taganing masimbagan ang transmission grid contingency requirement. Ang presenteng abiso ipinaluwas kasabay kan namamatian na enot na bagyo sa nasyon na si Agon na nagbandera ni tropical cyclone wind signal number 2 sa northern as in central portion kang Quezon kabali ang Polillo Island.
Pinirmahan ng mga tugal ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Ecosystem o sistematikong pagsukol sa rekursos naturales o yaman ka nasyon. Ang Republic Act No. 11995 o ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System na pinirmahan ka ni Presidente ng Pilipinas may katuyan, bistohon, portihiran, asin itulod ang balanse kang ekolohiya asing kapusugan ka nasyon. Pamukta man ng Environmental Economic Accounting Frameworks na binibisto sa enterong kinaban. Nakapalabandigyan datos sa pagkaubos, pagkaraot asin pagbalik kan natural capital gastuson sa proteksyon kang kapalibutan asin polusyon. Sinusugo pa man ni Presidente Marcos ang Philippine Statistics Authority Board na pamahalaan ang implementasyon kanil. Mientras tanto ang Department of Agriculture matabang sa PSA sa pagpilo kasi pagkataon ni National Capital Accounting Information na may koreksyon sa mga lugar kang agrikultura asin yaman dagat. 5:52 oras yatong yan. Nakaluwas na ng Senate Detention Facility sina dating Philippine Drug Enforcement Agency Intelligence Agent Jonathan Malaya o Jonathan Morales as dating National Police Commission Agent Eric Santiago. Kinumpirma rin ni Senate President Francis G. Escudero matapos subot apunan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada para ipaaram ang pagpapalibre Kim Morales. Ipinasight full contempt ni Estrada si Morales sa pagdagong kang Committee on Public Order and Dangerous Drugs kan Lunes uli sa paragos na pagputi gani. Dinumanan pa ni Estrada si Morales sa selda kani para seryosong kaulayon. Sigung Escudero, inapunan man siya ni Senador Ronald Batuloy de la Rosa para ipaaraman ang pagkapalibre niya kay Santiago. Erot naman ang pinasight ng contempt ni De La Rosa si Santiago uli sa mga gibong-gibong kwento sa pagdangog kang pinapamayuhan niyang komite duman sa Senado. Isilangat naman sa Kamara ng Representantes ang propesto na nagbabawal sa TikTok at iba pang foreign adversary controlled social platform sa Pilipinas. Sigun kay Congressman Bimbinero Abante Jr. Camarilla, yan tagaling protehiran ng mga Filipino laban sa malisyosong kampanya kan sinabit ng application. Isilangat kang kongresista ang House Bill 10489 na may katuyan magkaikuan ng regulasyon sa mga website, desktop, asin mobile applications na kontrolado kang foreign adversary sa nasyon. Sinaram kang propuesto ang Presidente ng Pilipinas ang madeterminar kan foreign adversaries o igwang adverse interest sa nasyon o madaraning banta sa national security as in territory. Nagpagpakang kongresista sa mga rason kung taano isilangat ang propuesto, yan tangali maiwasan man ang mga ini sa pagkolekta ng informasyon halis sa Filipino uses as in protehiran ang komunikasyon kan Pilipinas. Ini ang Kakabuli Network News. Network News. Alas 5:54, 6 minutos lang ang tas pagka 6 ng pag-aaga. Mientras tanto, matugan sa iba pang mga barata. Nalindugan ang Department of the Interior and Local Government, DILG, as in Office of the Ombudsman, sa na bulan na preventive suspension laban kay Nueva Ecija Governor Aurelio Umali. Ini sa ibong kang restraining order na pinilawas ka ng Tribunal de Mayo 22 kang Court of Appeals sa bagi kang 11th Division Justices na sinda Mary Charlene Hernandez Azura asin Florencio Mamawag Jr. Si Governor Umali, kay balan ang sayang agom asin ex-Nueva Ecija Governor Sarina Umali asin Provincial Environment and Natural Resources Officer Wilfredo Pangilinan pigsugo na ipasararom sa preventive suspension kan Office of the Ombudsman katakod kan pagpapaluwas subot nin 205 permit para sa baybay asin pagkuhaning graba sa probinsya na mayong kinakaipuan na Environmental Compliance Certificate o ECC. Erot gani, nagkonusirman ang mga pagdangog ang House of Representatives sa pagiman kang Committee on Good Government and Public Accountability sa illegal quarrying operations sa Nueva Ecija na pigtungutan subot
kang gobyerno probinsyal duman. Nakaparman sa compliance report ni DILG Assistant Regional Director J. Timbrisa ang order for preventive suspension kang Office of the Ombudsman na resibi kang DILG Central Office kan Bayo 14. Ikalawang beses nang isinangat ang nasambit ng suspensyon sa Office of the Provincial Governor sa Camaratuan, Nueva Ecija, siriman sa New Provincial Capital sa Palayan City, Nueva Ecija. Mientras tanto, pinaunahan man ang aplikasyon ni Umali para sa PRO, huliman sa pangaipo kan sayang opisina sa paghahatod ni mga serbisyo sa sayang mga konstituentes. Binuhay ka sa kongresista ang propesto na mapato ng kastigo sa mga telecommunications company kung day maabot ang limit sa internet speed na dapat nindang itaw sa sayang mga customer o mga subscriber. Pinawando ni Congressman Luis Campos Makati ang importansya na maserbisyohan ng tama kan telcos ang sila mga nagbabayad na konsumidor. Sa raram kang House Bill 10215, ang mga telco na day makataon ng compulsory internet speed target, papatawaring 1 million pesos na multa kada daw. Sagud na sila makasunod sa patakaran. Kan Abril taon 2024, ang average mobile internet speed sa Pilipinas 32.36 o 32.37 Mbps na mas mababa sa 45.05 Mbps kan Thailand, 50.88 Mbps kan Vietnam, 91.69 Mbps kan Malaysia, 101.43 Mbps kang Singapore, asin 102.41 Mbps kang Brunei. Sabi kang Speed Global Index kang Ukla. Rayunan Pilang Pilipinas, 32.37. Ang Thailand, 45. Ang Singapore, 101. Pampira. Iguara kinang 2 minutos mga tugang tas magabot ang oras na alas 6 ng pag-aga. Garunggayo nanunod niya si dating Mindanao Development Authority Chairperson Maria Pilen Acosta sa administrasyon matapos siyang tanggalon sa pwesto. Asin na sinugod ang bakanteo ng posisyon. Sigun kay Acosta, sinuportahan nila ang unit team para sa kandidatura ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan 2022 presidential elections matapos sa pakiulay ni Vice President Sara Duterte Carpio. Dahil sigurado si Acosta kung arang kang presidente ang suportang itinaon nila kay ito sa unit team kaya naggangalas ini sa biglang pagkapalayas sa saya sa pwesto. Sa ngunyan, duwa nakatukaw na sekretary kan Mindanao Development Authority. Ulita, daiman bakante ang pwesto, tawa pa pinasumpa na kang Palasyo Malacanang si Leo Tesoro Magno. Sa mga barkong pangkira na luminumugkan na World War II ang nadiskubre na sa Dasol Bay sa Pangasinan. Napagalaman na diskubre luminumug na USS Harder Candalus 52 Project, ang organisasyon na presenteng may misyon. Hanapon asin ginumdumon ang 52 na US submarines na nawara durante kang Giyera Mundial 2 o World War II. Sinasabi ang Harder may pinakadakol na napalubog na kalaban na barko. Kinumpirma kan Naval History and Heritage Command ang discovering Rigside. Napagnaman na pinakahuri kaning misyon, nakahampangan kang Harder asin ang duwa pang ibang submarine, ang Japanese escort vessel sa Dasol Bay sa Pangasinan kan Agosto 1944. Nakompleto kang Harder submarine ang anom na patrol sa laugsaning sarong taon bago ini huling nahiling sa karagatan kan Luzon. Sa ikalima kaling patrol, naparubog kang Harder ang tulong Japanese destroyer asin na listroso ang duwang iba pa. Sa laugsaning 4 na daw, pinagtutubunan luminubog ang Harder matapos ang pag-atake kang escort ship na CD-22. Idineklara kang US Navy na nawala ang Harder kan January 1945. Igwaning 70 inwebing mga crew. Sa libang war patrol gani, naparubog kang Harder ang nasa 17 enemy vessels. Nagresibi man rin Presidential Unit Citation asin anom na battle stars. Ang kapitang galing si Samuel Deli asin ang 4 na beses man nakaresibin ng Navy Cruise sinatawaling posthumous award na Medal of Honor.
Ang 11 US Navy submarine pinagtutubunan luminuwog sa mga karagatang ng Pilipinas durante kang World War II. Sa mga ultiminatong barata ko dyan sa lado nasyonal, ganana ang veteranong Filipino writer-director as in comic strip creator na si Carlo G. Caparas. Naganan si Caparas sa edad na 80 anyos. Kinumpirman ini kan nasa yung akin na si Pitch Caparas sa baging sarong Facebook post. Matandaan na binisto si Caparas sa pag-crear ni mga Pilipinong superhero. Asin mga karakter sa pagikan sa mga comics. Arog kan Panday, Totoy Bato, Bakikan, Gagambino, pati naman Elias Paniki. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ang oras naman niya mga tugay, 2 minutos magalampas sa alas 6 ng magaga. Babalik po mga bareta sa Kakampi Network News at yan. At ubiyanan po at yan mga bareta ng aton ka mga Kakamping Radyo. Erot, ang kaibalan niya aton dyan sa Ringkurada, ang DWEB-FM. Mga bareta ang halis sa KM Kakampi sa partido. As mga bareta ang Pilipunan kan PBS-FM Sandaga City. Lunes kunyan, May 27, 2024. Happy Foundation Anniversary kang probinsya kan Camarines Sur. Nagpapanagos ang Kaugma Festival dyan po sa Capitol Complex. Napanagos mang ginara dinadagsa ng ribu-ribong mga crowd. Nawa po may raot yung panahon. Uli kan presensya kan mga bisita mga performer. Arko Subanggi, Apo Hiking Society, Glock 9, Mayonnaise, saka itong Chocolate Factory. Nag-perform ng sanggud matanga na naibinutosan kan si mga nagbaralan halis sa ibang parte ng probinsya ng Camarines Sur. Mabalik kami at yan, dyan lang kamo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Dancers na nag-back-to-back champion sa dalawang magkasunod na taon na celebration kan Kaugma Festival sa probinsya ng Camarines Sur. Siringman ang Bao Children's and Youth Choir na nagkampiyon sa sarong kompetisyon na ginubo sa Raskinkan, Espanya. Sigun sa alkalde kan Banawan Bao, ninhulita nagabot naman ang mga members kan Bao Children and Youth Choir asin presko pa sana sa kapangganan ang mga members kan Bao Cultural Dancers sabay na ang mga ini natatonin o na atyan nagigibon sa Municipal Covered Court kan sa Banwaan. Mientras tanto, ipinahig pa ni Mayor Bisenyo na ang Bao Cultural Dancers na nagkampiyon niya na taon sa Kaugma Festival ang nakatalaan man na magparticipar partikularmente sa Aliwan Festival nagigibon duman sa siyudad ng Pasay sa Metro Manila. Tinawang doon kan alkalde kan Banawan Bao na patas ang pagtaon niya ng atensyon sa manlain-lan na sektor sa Sayang Banawaan asin ang sa mga proyekto bago sa ramang nakatutok sa mga pan-infrastruktura invest, yaon ang pagtaon ng importansya sa mga hobby na sa mga kakiyan sa Sayang Banwaan, urog na pagabot sa sports asin kultura, ulit na sigun sa saya, mayaman, sa siring, ang Sayang Banwaan. Sabi ko nga, dapat pantay-pantay po ang satuya. Administrasyon, kung iba po kitang mga katrabaho, ako lang pong mga infrastructure program, dapat po, dahil po pinapabayaan ang mga kaakian, ang mga youth, lalong-lalo na po sa sport, development, and ini po sa culture and art. Mayaman po ang Banwaan sa Arog Kani. Kaya dahil po yan pwedeng pabayaan. Parte ng mga naging payag ni Mayor Jeff Bisenyo. DWEB-FM Radyo Ringkunada. Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Iriga sa pagikan local school board na pinapamayan ni Mayor Escobar Arriba Oliva, iisinagibo ang sendang regular na pagtitripon kanakali sa simana, Mayo 24 sa City Mayor's Office Conference Room. Ang nasabi ng pagharampangan nakatutok sa mayor ng mga educational development sa Sinplano na nagpapeling kan commitment kan board na mas maparambong ang lokal na edukasyon sa siyudad ng Iriga. Ang mayor ng mga agenda na pinag-urulayan kay Banan ang komprehensibong report tapos sa pagpartisipar kan siyudad sa Palarong Bicol 2024. Urog na ang pagtaunin doon sa mga posibleng maging accomplishmento sa mga maging pag-angat sa nasabi ng laban asin ang detalyadong presentasyon kan estratihiya para man sa Palarong Pamasa 2024. Idagdag pa kani ang mga representantes halis sa Departamento de Edukasyon asin man ang lokal na gobyerno nagpaluwas man kan sa mga insights sa
katapos masanang Regional Schools Press Conference asin ipinagbigla ang plano para man sa National Schools Press Conference na minatawag doon sa importansya kan journalism asin media skills sa mga estudyante. Ang nasabi ng pagharampangan, hinagop man ang sinasabing significanteng progress report sa pagbubukas kan Irga City Science High School asin ang pag-implementar kan Irga Plus program na parang labi ka-importanteng inisyatibo na katuyon inamapakaray ang educational standards asin mga oportunidad sa pag-aadal sa siyudad nin Irga. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan ang mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny De Sena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Very hali dyan sa Rinconada, alas 6:15 ang oras ngunya. Uwi na sunod mga bareta haliduban sa partido. Sa paikan KM Kakampi Partido kay balang duman si Rene Orellosa. Partido. KM Partido Kakampi mo Network News. Babalo sa kakamping June o mga barata gigadigdi sa KM Kakampi Partido. Nag-distribuer ng pagkakaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa 2,313 na paserong na stranded sa malibebang pantalan sa rayon inulikan bagyong Aghon na kanal daw nin Sabado, May 25. Sa impormasyon kanain sa iguanin 43,787 na family food bags na may laog na 6 na kilong baga 10 dilata siring man iba pang mga pangaipuhan kan mga stranded passengers ang naitaw ka na ng bida ng ayon sa kan gobyerno. Mantang nasa 37,400 sa 32 na non-food relief items ang nakandam o pinagandamang kalukal na gobyerno as in regional warehouses sa Bicol tanganing i-distribute sa mga apektado ka na bagyong Aghon digdi sa riyon na Bicol lang. Mientras tanto sa iba pa na bareta, sa Romana kasong binibistong wanted person sa Baluan Cantigaon, Camarines Sur. Asin may pinagatuban na kasong homicide ang naristar kan mga miyembro kan Philippine National Police sa pinagkundukta nga manhunt operation kanal daw nin o manhunt Charlie operation kan Philippine National Police kan nagtalikod na aldaw. Pasado sa press release na pinagapaluwas Cantigaon Municipal Police Station sa pamamayo ni Police sa Major Glenn Alumit, Chief of Police. Pandang alas 5:45 din pagkahapon na Mayo 25 taon 2024, matrayumpo na na-arestar ang saru sa other wanted person sa pinagkunduktang Manhunt Charlie operation kan mga operatiba Cantigaon Municipal Police Station sa iraram kan pamamayo ni Police Major Glenn Alumit, Chief of Police kay banan ang mga tauhan kang Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company sa Progress sa Barangay San Rafael, Tigaon, Camarines Sur. Ini katagudman kan mas sa pinaisog na kampanya kang kapulisan laban sa mga taong may paninimbagan sa ley. Ang naristar na akusado ang pinagbisto na o ang pinagbibisto na sarong 31 anyos iguaning live-in partner asin residente ka na Purok 1, Barangay Mabalod-Balod, Tigaon, Camarines Sur. Asin ini ang pinag-aristar sa kapusugan kan sarong Elias sa warrant para sa kasong homicide sirarong kan sarong kaso kriminal. Na kung sa inigwama na pinagrekomendar na piyansang korte nagkantidad 40,000 pesos para sa temporaryong pagkalibre kan sinambit ng akusado. KM Partido Kakampi mo Network News. Sa iba pa na barata barangay satellite registration na sin ocular inspection sa mga voting center, sabay na pinagkondukta kan lokal na opisina kan Comelec sa Banuan kan San Jose, Camarines Sur. Nilo Oriana sa detalyes kan barata. Ang pag-ocular inspection kan mga voting center sa mandahilayan ng mga eskwelahan at mga barangay sa Banuan, San Jose, Camarines Sur, ang talagos na pinagkukondukta kan Comelec San Jose kasabay naman kang sa indang ginigibong barangay satellite registration. Ini nagunong informasyon kang kakampi gikan sa opisina kan Comelec sa sinambit ng Banuan. Susug sa informasyon sa lambang pagkonsulenda ng mga barangay satellite registration kasabay naman kailangan pagbibisita sa mga eskwelahan tangaling na magkagibo in ocular inspection sa mga voting centers digdi. Kato yan subot yan iyon na masiguro na may ano man na naging problema sa sinamit ng mga voting centers sa pag-abot ng midterm election sa Mayo 2025. Yan tanto kanakaaging simana kabali sa mga barangay asin man mga eskwelahan na pinagkulusuran in satellite registration asin man ocular inspection. Yan mga eskwelahan kan barangay kan Napukay, Mampiraw asin man barangay Kalalahan,
mismong pagpaginutan ni Mrs. Imelda Nuevo, Comelec Officer 3 kan Comelec San Jose ang sinambit ng aktibidad kung saan sin kampig lalauman dagmang man ng mga taga-barangay ang nag-approve it kani kung saan ginatosan mga nakapagparesto sa sainda. Katakot pa man kayan, pigpasalamatan man ni Comelec Officer Imelda Nuevo ang mga barangay officials kan sinambit ng mga barangay, partikularmente ang mga punong barangay, arog ninda punong barangay, asin man ABC President Roy Chavez kan Pugay, Raul Picasso kan Mampiraw, asin Hani Credo kan Kalalahan. Yan huli man kan maray na pag-ako, asin man akomodasyon sa sainda. Dagdag na marita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Riana Marinaga. KM Partido Kakampi mo Network News. Mientras tanto, sa raw nga persona may pinagatuban na kasong panlulugos, arestado man ka na Philippine National Police sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. Dads Prado sa detalles kan Barata. Arestado ang sarong lalaki sa ginibunga Manhunt Charlie Operation kan mga personahes kan Lagunoy Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Alexis Baunsuwa, Chief of Police. Ang pag-arestar ginibog ka nakalis na Mayo 25, 2024, bandang alas 7:30 Banggis sa mismong residensya kan na suspek. Ang suspeksado pigbisto sa alias na Bagakay, 32 anyos, may kasaruan, nagtatrabaho bilang construction worker, asin residente kan City Kagiskan, Barangay Luho, Lagunoy, Camarines Sur. Siya ay naristar rin huli sa kasong panlulugos sa sarong minor de edad. Ipinaaram sa suspetsado ang dalangkan pag-arestar sa iya, asin ang sayang mga diretso sa konstitusyonal. Sa presente, ang suspek na kulungan niyan sa Ipaturakan Lagunoy Municipal Police Station, asin pinaghahalak na sana ang commitment order hali sa korte. Dagdag na balita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, Kakampi mo. KM Partido Kakampi mo Network News. Sa iba pa na bareta ko niyan sa Banuan ka na Tigaon, Camarines Sur, Dagos naman na pinagasangatan ng kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sarong pinagtutubo na natulak ni Nasyabu sa Banuan kan Tigaon, Camarines Sur. May girumdong man na kanagatalikod na aldaw. Alas 9:22 ni na pagkabanggi sa Barangay Salvacion, Tigaon, Camarines Sur. Ang mga personalized kan Tigaon Municipal Police Station kay bala ng Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5 ang nagkondukta ng anti-illegal drug buy-bust operation asin naggamit din na alternative recording device o ARD asin nagresulta sa pagkaka-arestar kan sarong pinagtutubudan na tulak ng Shabu sa Banuan kan Tigaon, Camarines Sur na pinagbisto sa nasa alias Tupi, 47 anyos. Sarong soltero, may live-in partner sin residente kan Suna 6 Barangay Salvacion, Tigaon, Camarines Sur. Na ini ang kaibanan man sa drug o kaya sa listahan kan mga street level individual. Matapos na ini ang mabakalan ni na pinagpapangalad na droga. Durante kan na sinambit ng operasyon, nagkaigwa man yung pagrekesa sa suspitsado asin sa presensyaman kan mga mandatory witnesses. Asin dumana na kuhaan na day pa madeterminaran na kantidad ng ipinagpapangalad na droga. Sa ngunyan ang naunambitan ng suspitsadoan niya ang pasapangataman kan natigaw na Municipal Police Station sin Dagos naman ini na nasang ataning kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. KM Partido Kakampi mo Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan ka na mga barata. Gikandigdi sa KM Kakampi Partido, ang sendong para barata, Rene Orellosa, Babalos. Good morning. Network News. Kakampi Network News. Thank you, KM Kakampi Partido sa Sendong Bareta. Alas 6:23, uya na. Sa tuwing sunod ng mga baretan, tinipulman kan BBS FM 91.9 sa Naga City kay Balang Duman si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado.
Salamat tabi kakambidyo na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM ba Naga. Agos na pinagre-reklamo ngunyan kan mga residentes kan Barangay kan Del Rosario sa laog kan Siyudad Canaga anda nagpapadagos na patrabaho kan tinampo sa Barangay kan Del Rosario sa laog kan Siyudad. Ini nagpuan pada kan Oktubre 16 sa 2023. Alagad sa kudngunyan dai pa natatapos ang proyekto asin bagol bulan da subot na maray ana pagyaro kan na kontratista asin mga trabador sering man kan mga opisyal kan Naga. Segunda sa pahayag kan na mga nagrereklamo nga mga persona haros sa mayo na danin pakiaraman mga opisyalis kan Naga sa mga kontraktura na namamayukan sinambit ng patrabaho. Sobrang aloy na kunda magtrabaho anda mga yaon dumada nagaro na subuot day naghihiro. Ninhuli man tabong maggastos sering mada mayo naman subuot ninda nagre-reparo sa mga patrabaho sa nasambit ng lugar kaya abalang maray na ang sinambit ng proyekto kan nagtalikod na simana. Subuot nawaranin na kuryente anda Barangay del Rosario Kararayan Pakul San Isidro Carolina asin na panikwason ninuli kan na pinagabugtak na puste kan mga kontratista sa nasambit ng patrabaho asin na nagtama sa primary line kan kasurikudos rason kan kawaran subuot nin kuryente sa nasambit ng lugar an patrabaho sa sinambit ng barangay na minasumpay kan da Barangay kan na Kararayan anda haloy na asin na ini anda subuot saro sa mga proyekto kan lokal na gobyerno kan na Naga alagad ini anda pinagsasabing kuta na natapos pa kan na bulan kan Enero alagad sa kudno niya Mayo na o maabot na ang bulan kan Hunyo dai pagiraray natatapos ang sinambit na nga patrabaho. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga pusti sa tao kan pinahiwas na tinampo kada Del Rosario Kararayan Access Road, urot na ipali sa parte mismo kan lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga. Padagos anda paghiwas kan tinampo dyan sa Barangay kan Del Rosario Kararayan Access Road nawalat ang poste kan kaso Ricodos asin kan mga telecommunication company sa tao kan tinampo resulta kan da pag-aagrangay kan mga motorista asin residentes ninuli ta digdi. Subuot ini anda posibleng magbunganin aksidente. Segunda sa pahigman kan lokal na gobyerno kan Naga nagsurat asin na nag-abiso naman da asinda sa kaso Ricodos asin man sa mga telco company manungod man sa mga posting yaon sa tao kan tinampo asin sa kudngunyan mayo pa subuot sindang nare-resibing kasimbagan sa mga ini asin kunda mapadagos an sindang pagkawarang kasimbagan mapipiritan nga sa ngatanin pinalidad an mga ini ninda 5,000 pesos ninhuli kan sindang pagpapabaya sa sinambit na mga poste. Sigun man sa kaso Ricodos, nakalinyada naman subot ini sa sindang trabaho, nasasakitan lang sindang ayuson na asinda digdian dilipatan kan mga poste para da isubot magkaigwanin aberya araw kan right of way. Sering mada nakipag-coordinar naman da asinda sa mga telecompanies na makipag-kooperar sa relokasyon kan mga poste sa sinambit ng lugar na natutuyawan kan mga motorista asin mga residentes. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Bosher dako pa sa barangay kan Triangulo, Buyet Padires sa detalye. Tumbogan sa rong tulak ng droga diyan sa barangay Triangulo kan nakaaging aldaw. Sigon kay Police Major Nolian Romubio kan Police Station 5 na alas 2 ning pagkapon kan magsaribo sinda ning bypass operation sa Zone 1 Barangay Triangulo kung sa target tindaan sa rong nagngangarang London 31 anyo sa Tagay Fundo Street Barangay Concepcion Pequeña. Ang suspect na dahil nag-aaram na pulis na pala ang sayang katransaksyon. Kaya mayong pagdudang idilor ka sa plastic sachet na may laog kan lugar na nagkakatilal 500 pesos. Dumana ini pigramanan kan iba pang pulis na naka-standby sa lugar. Kan karap kapaan na ako apagdi ang duwa pang sachet ning siya buasin duwang sachet na may laog kan pilalang na dahuling marijuana. Apira kan sinabit ng mga droga na kumpis karpagdi ang sarong jungle knife
Ang suspect na si Dondo dagos ng kinasoling violation of RA 9165 as in Section 1 kan BP6 kan mga autoridad. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Tulak nin droga duman sa parte kan Baaw Camarines Sur natiklo na kan mga autoridad o kaisminda sa detalye. Kintirong lataraka ana sarong tulak nin droga kan ini papakalan ana sarong pulis sa ginibong transaksyon mga bandang alas 7 nin na pagkapanggi sa pinagsarong pwersa kan Paaw Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Camarines Sur PNP Provincial Command, Serigman an PDEA Camarines Sur na kung sa nagsarong pwersa ana nasambitan ng grupo tanganing ikasan by bust operation na nagresulta sa pagkakadakop sa suspect na pinagtanan lang na alias na Ibal, 36 anyos, residente kan Iriga City. Alagad ini ang nagtayo sa banwaanin Paaw Camarines Sur tanganing magrigaton ni droga. Ana nasambitan ng suspect nagpapakal ni sarong plastic sachet karibay kan 500 peso bill na ginamit na mark money. Seringman na recovery di an dua pang plastic sachet na pinagtuturan igwakan laong na illegal na droga o shabu. Mientras tanto nasambitan ng suspect, ang dagos naman na pinagramalan kan mga autoridad. Asin ini ang sasangatanin kasong pagbalgar kan Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Kaso kan na live asin manda online scam sa Camarines Sur mas urog pang naglangkaw. Daryl Banya sa Bareta. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Angelo Babagay kan Camarines Sur PNP Anti-Cybercrime Unit na kan mga nakalihis na bulan sa paglaog ng taon 2024 dahil man naghuros ang kaso kan libel as in online scam sa probinsya. Imbes urog tayo ni naglangkaw sa 5%. Segon kay Babagay, igwasindang nare-receiving reklamo oral daw kung sa inangingenot digdi ang lebelo as in estafa. Nangyayari subot ini kung tig-aagi sa social media ang mga iwal o dahil pagkakayarintindihan ka nagkapilang individual na nag-aabot sa punto kan dirimandahan. Mantan sa online scam nangyayari kung ang ibang tao igwang utang na dahil nababayadan sa mga online lending na nagresulta na sa pagpadaranin, pananakot o panghaharas. Ang iba man nangyayari sa paagikan paghahak kan mga messenger o kaya GCash na ang obheto ang makapangbiktima asin makwartahan ang iba. Dinagdagpani Babagay na ang sisay man na mapatutuuhan na nagbalgar o imbento sa siring na pagbalgar sa mga ipinapautog na lay ang mahahampang sa magakaligong kampadusahan asin penalidad. Nangunyan pagirumdum ka ini na ang gabos na diringkilan o problema sa ibang tao ang dain na pagdarahon pa sa social media tangarig na makaibitar man na mamugtak sa alanganin na sitwasyon. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos ng nagapiap nin riya sa karsil, anda sarong lalaki matapos na ni maaristar kana mga autoridad dyan sa Old San Roque sa Banwan kan Pilik Camarines Sur alas 10 imedyan na pagkaaga. Iyan sa ikinasanga operasyon kan Municipal Police Station sa pangiginot ni Police Lieutenant Colonel Joffrey Tudeño bilang Chief of Police. Nadakop sa isa nagibong manhunt Charlie Operation ang akusado na 19 anyos soltero kan kaparihong lugar. Iniigwanin na kasong 2 counts ninda pana lulugos o rape. Iyada sa bisa kan mandamiento de arresto na piga paluasman kan Regional Trial Court sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Ada nasambit ng suspek dinakop kan mga autoridad mantang ini yaon na nagtatambay sa nasambit ng lugar. Binasaan maninikan sa iyang mga karapatan mapadapit man sa nakasurat sa konstitusyon. Asid ini anda tulos manda na pinagdara sa sarong klinika tangani manda na pasertipikarada na mayo nin anuman na napangkukulog o puwersahan na nangyari sa pag-aresto kan mga autoridad laban sa suspetsado. Ang matrayumpong operasyon na iniya
gikan sa sumbong asin impormasyon kan mga namamanwaan sa banwaan kan Pili Camarines Sur. Katakod kani ang Pili Municipal Police Station nangangapudan sa publiko na magkaigwa giraraynin pagmamalasakit asin day matakot na magtaunin anuman ang mga impormasyon isumbong an anuman na klase ni na krimen para sa padagos na pagdanay kan tranquilidad pasiring sa kauswagan kan banwaan kan Pili Camarines Sur. Yan tabi kakamping June an mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News. Jonel Cuba, Basta Barata, Sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Thank you, Junel. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:34 lang oras kunyan. Babalik kami dyan para sa mga ultimong baleta digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pinanggal kang Philippine Coast Guard Kamsur ang suspensyon para sa biyahe kang gabos mga lulalang pandagat sa gabos na pantalan sa interong probinsya kan Camarines Sur. Epektibo kasubang alas 5 ning pag-aga pasado sa ipinilwas na Sea Travel Advisory kang Philippine Coast Guard Kamsur Station. Inipasado sa pinakahuling report kan Pag-asa uliban sa pagtanggal naman kan wind signal sa laog kang probinsya kan Camarines Sur. Batal ipinauto manasabit ng suspensyon kang biyahe sa mga dagat uliban sa routing panahon dara kang bagyong si Aghon. Sa katakod na bareta mga tugang, apat na perso naman sa interong Kabikulan ang pig-report na nairido asin na lampas sa 2,700 na persona ang naging apektado kan tropical storm na si Aghon. Sa pinakauring report ng National Disaster Risk Reduction Management Council, ang tulo na nairido gikan sa probinsya kan Albay. Mientras na inilunad ding tricycle. Mientras tanto, 2,600 na persona naman ang nag-inibakwar huli ki Aghon. Sa apektadong populasyon, 523 na persona ang temporaryong naglipat sa mga evacuation centers asin ang 2,146 nagatilir sa mga partidaryos. Mientras tanto, nakatauman ang gobyerno ng kantidad 59,119 pesos na asistensya sa mga apektadong residentes. Sa Bicol, ikansilar ang biyahe sa mga airports asing sa kabilugan na mga pantalan. Sa iba pa detalles ka mga baretang unyan, nagtutubod si Congressman Elvin Forte kan ikaduman distrito kan Camarines Sur. Nababanti sa Senado ang propostong economic charter reform. Ngunyan si Senador Francis Chis Escudero ang namamayo na kan Senado. Naginaon pa si Congressman Elre na ang payag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gusto kaning mas mapagayon ang tertiary education sa Pilipinas maging sinyal sa Senado na kaning aprobaran ang resolution of both houses number 6 asin tugutan ng Kongreso na maaguhon ang limitasyon sa mga international higher education institution sa nasyon. Erot naman nagpahayag ng kahandaan si Escudero na makipaghilingan kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kaning maging areglado ang relasyon ka Senado sa Kamara asin mapagurulayan ng mga pinjenteng propwesto kabali na ang charter change. Positibo man naging pagresibi ni Villaferte sa sinabi ni Escudero na haliong kani sa Senate Subcommittee na pinapamayan ni Senador Juan Edgardo Angara ang RBS 6 asin ibabalik sa Mother Committee ang Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinapamayan ni Senador Robin Padilla. Si Padilla nagsusuporta sa propestong pag-abyenda sa konstitusyon kan Pilipinas. Sa Kaugma Festival mga tugang, nag-arangkada na kasubagong alas 6 ni na pag-aaga ang inapod na grassroots triathlon o ang lokal na triathlon
na buykayod. Ang buykayod, kumpuesto ning pagsagwan sa baruto, pagdalaga na may pasanin sako ng bagas, asin pagbisikleta gamit ang padyak na igwang pasayro. Narakulang premyo nakataya sa buykayod na piglalauman o na pigpapartisiparan kan mga parasira, mga parauma, gikan sa malibabang manuan kan probinsya kan Camarines Sur. Ngunit aldaw, deklarado ang interong probinsya kan Camarines Sur bilang special non-working public holiday sa irarom kan Republic Act number 19410 uliman sa ika-445 anibersaryo o founding anniversary kan probinsya ni Camarines Sur. Ang Naga City as in Iriga City, sakop ka na sinabit ng deklarasyon. Kaya mayong daw kunyan sa mga opisina kan lokal na gobyerno asin mga national offices sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Balita sa luwas kang Pilipinas kunyan, irido ang 12 pasahero kang Qatar Airways matapos sa tamaan ng turbulence. Rasabit ang eroplano gikan sa Doha, pasiring kuta sa Dublin, Ireland. Uli sa insidente, nagpatub ng emergency landing ang eroplano. Sigun sa Dublin Airport, ang mga biktima kinabilangan kang anom na pasahero asin anom na crew members kung saan 8 sa inda dinara sa ospital. Nakamati subot ang Qatar Airways flight UR-107 ning turbulence mientras na naglulupad sa party kan Turkey. Siniguro man kang airline company na silang tatawaling tabang ang mga nagkaeridong mga paseros. Matandaan ka nagtalikod ba na simana, gadana sa nung pasero mientras lampas ang gatos ang irido, kantamaan man ning turbulence ang Singapore Airlines. Sa baretang sports sa PBA, kinabadan ni Christian Standhundinger ang 19 sa sayang 34 puntos sa second half para igayang San Barangay Ginebra sa 89-84 na paglusot sa Biralco sa Game 5 sa Season 48 PBA Philippine Cup na ginibo sa Mua Arena, Pasay City. Nagristro ang 6'8" na Phil German forward nin 10 rebounds, 5 assists para sa 3-2 lead kang Gin Kings sa side ng best of 7 semis showdown kan Bulls. Kung magagana ang Ginebra sa Meralco sa Game 6 sa babot na Biyerkules, may talanan sa idang title duel kan sister team na San Miguel. Napiglinig ang Rain or Shine sa 4-0 sa saidang semis war. Kakampi Network News. Network News. Mga tugang yan po mga baretang sinunang tabayaran sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Lunes, Mayo 27, taon 2024. Araw kan dati mga baretang daan tabayaran simulcast sa 99.9 WEBFM Kamsur, dyan po sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi Partido, asin man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Natabayan naman kita via FB Live sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Halilig sa studio kan Kakampi Kamsur sa Naga City kay barang ko si Ken Palma Sanado Technical. Kamsur, Happy Foundation Anniversary ngunyan. Ako si Jun Bernas. Thank you sa pagkantabay. Good morning! Kakampi Network News. Kakampi Network News. PBS.